Hello guys! Welcome back to my channel at welcome po sa ating series na Grow Rich Bit by Bit, kung saan nag-aaral tayo ng personal finance at investing pakonti-konti lang. At ang topic po natin ngayon, scam pa rin dahil nakakabwisit na po, ang dami ng scam na nangyayari. At ang episode po natin ngayon tungkol sa romance at friendship scams, no? Guys, be humble po. Lahat po tayo prone po dito. Kahit ako, nadadali din ako nito paminsan-minsan. Wala po sa talino po ito, no? Wala po sa galing po ito. Wala po talaga dito yan. Ingat po tayong lahat. Ang mga scammers po, super intelligent po yan. Matatalino po yan sobra. Naiisahan na dadali po tayo na hindi natin napapansin. Kahit sino, kahit ikaw, kahit ako, pwedeng madali. At pwedeng yung mga scammer na yan hindi stranger. Pwedeng kakilala po natin, pwedeng relative, pwedeng friend. Lahat tayo ay prone, no? So, ang modus po, kadalasan po ganito, either kakaibiganin ka, either makikipag-romantic relationship sa'yo, kung sino man na nanligaw sa inyo, or nakipagkilala bigla, no? At hindi po ito humihingi ng pera directly, hindi po ito humihingi agad-agad, kasi po nakaka-alert po, no? Ma-heighten po ang ating red flag pag humingi ng pera. Hindi po yan. Hindi po yan humihingi ng pera ang mga scammer. Ang gagawin po niyan, te-teknikan ka para ikaw mismo ang mag-offer ng pera sa kanila. Sa papanong paraan? Example number 1. Kukwentuhan ka. Pag nakuha na at nahulog ang loob mo, kukwentuhan ka ng kung ano-anong problema nangyayari sa kanya. Tapos matatouch kang ganun, maiiyak kang ganun. Ikaw ang mag-o-offer ng help. Kaibigan man niya o kaka-romantic relationship. O ito, po kayo magagalit. Alam niyo naman po, no? Yung mga, sa atin, di ba? Yung sinasabi nila pag, hindi ko mabangkin. Naiilang ako. Halimbawa, di ba, yung bakla, ganon, no? Siyempre, sosyotain siya ng isang straight na lalaki. Tapos, kukwentuhan ng problema. Ayan, yung mga sugar daddy, mga sugar mommy na sinasabi po nila, no? Hindi yan hingi ng pera. Hindi yan hihingi ng pera kasi nga, maiisip niya niloloko mo siya. Hindi ganon. Magkukwento yan ng problema para maantig ang puso mo, maiyak ka. Tapos ikaw ang bubunot ng wallet mo. Ikaw ang magkukusang tutulong. Example number 2. Ito kakaiba naman pero nangyayari pa rin po ito sa mga kaibigan, sa mga nakikipag-relationship na lang basta, no? Yung mga ka-relationship, no? Ito, tatargetin yung mga tao, tapos hindi kayo hingihan ng pera. Magkukwento lang na magkukwento yan. Parang normal lang na kwentuhan ninyo. May pasada lang yan. Ipahagingan ka lang ng ganyan. Uunti-unti ganyan. Kukwentuhan ka niya ng mga investment na ginagawa niya, negosyo na ginagawa niya. Tapos one day, no, dadalihin ka niya, no, nasasabihin niya, may konting drama yan, na nakakapanghinayang, kulang yung kapital niya, o kaya sayang yung opportunity, hindi mapasok, ganun-ganon. Tapos ikaw ngayon ang mag-o-offer kasi mapapaisip kang ganun, uy, kikita ako dyan. Uy, sayang yung opportunity na yan na. Kung dalawa tayo pumasok, kung tumulong ako ng kapital, magpapasok ako dyan. Tapos, syempre, bigyan mo ako. Magkano kikitain dyan? 40% in 2 months? Ako na lang. Ako tutulungan kita. Tutulungan kita, friend. Ganon. Ikaw ang mag-o-offer yan ng mga teknika niyan. Magpaparinig yan ng investment. No? Akala mo ngayon, ikaw ang nakagulang. Pero hindi mo alam, ikaw ang ginugulangan. Ayan, wag po tayo matatawa kasi totoo nangyayari po ang mga ito. Ayan, talagang nangyayari po ito. No? At may mga bagong modus po na nangyayari po ngayon na kailangan naintindihan po ninyo at alam po ninyo nangyayari. At talamak at talagang kalat na po. May mga scammer po na tinatarget po nila mga senior citizen at mga retired na po. Kasi ang mga retired po, alam nila maraming pera at gullible, emotional po ang mga may edad na. Habang tayo nagkakaedad, nagiging more and more emotional po tayo. Marami po nabibiktima mo ito. I-google nyo na lang po sa YouTube. No? Google sa YouTube, no? Marami nangyayari niya sa Australia, sa US, sa Canada, sa Europe. Ang dami po talaga nabibiktima po niyan. Tens or hundreds of thousands of dollars na nawawala, no? Talagang hundreds and thousands of dollars talaga ang naloloko po nito.
per person po. Ganun po kabigat po ang mga nangyayari po na to. No, at meron na rin po, umabot na rin po ito sa mahihirap na bansa tulad po natin, no. Yung mga ito po no, sa US, Australia, nakikipagkaibigan or nakikipagrelasyon po, bigla kang ipiping po niya sa social media, kukunin yung loob mo, tapos pag hulog na hulog ka na, ayan, no. Yung mga modus sa sinabi ko sa inyo kanina, either may problema or may investment, may business, gano'n, tapos ikaw ang mag-o-offer. Ngayon, umabot na rin sa mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. Bakit? Kasi nga po, yung mga scammer po na to, kailangan nila mag-practice. So, nagpa-practice po sila sa mga mahihirap na tulad po natin mga Asian na kahit na 100,000 pesos, 200,000 pesos ang maloko sa atin, pera pa rin yun. Pero ang point lang po nila, pinagpa-practicean nila tayo. Para pag magaling na sila, doon na sila dadalihin na nila yung mga taga-Amerika, taga-Australia, mga taga-ganon, mga mayayaman na bansa. Pag-experience at magaling na po sila. Kaya pati po sa bansa natin, mayroon na rin pong ganyan. So, sana makita to ng gobyerno ng NBI at talagang matulungan po ang mga kababayan natin. Marami na po nanloloko po nito. I'm sure meron na rin po kayo narinig na ganito na nangyari sa mga kakilala po ninyo, no? But mag-iingat pa rin po tayo kahit hindi yung mga ganito. Everyday life, ang dami pa rin manluloko. Tineteknikan tayo ng ganito, yung mga business na ganyan, okay, mga drama na ganyan, no? Ingat po sa mga personal friends and relatives, no? Mga tirador din, yung mga yan. Maraming tirador po sa ating mga personal friends at relatives. So when in doubt, wag ka pong magde-decide agad. Don't decide on the spot na kausap mo ang mga taong ganyan. I-delay mo ang decision mo. Ang sabihin mo, Brad, no? Sorry, hindi ako nagde-decide na hindi ko tinutulugan. Hindi ako nagde-decide na hindi ko tinatanong sa parents ko, na hindi ko tinatanong sa mga kapatid ko, na hindi ko tinatanong sa girlfriend ko o sa asawa ko. Nagtatanong ako, sorry, babalikan kita kapag nakapag-consult na ako, ganon. So kasi tulong-tulong po tayong lahat. Kasi kahit sino po sa atin, prone po tayo ma-scam kasi tao po tayo, no? Emotional po at minsan dumadali po yung emotional po natin at ang mga scammer po na ito nagiging more and more sophisticated po sila. Kaya ingat po tayo kasi pwede pa rin po tayo madali at ang mga kakilala po natin. So always ingat po at always po sabihan din po natin ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang dito lang ang dagdagan natin ngayon. God bless sa inyong lahat. To God be the glory. Bye-bye.